Sigurado po ako narinig nyo na tong verse na to. Pero pag-usapan po natin yung context na ito. Kasi recently may nakita po ako ginagamit itong verse na to para maging milyonaryo, bilyonaryo, maging mayaman. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Okay, totoo po na walang imposible sa Diyos. He is almighty, all-powerful. Pero ano po bang context na itong verse na to? Sinabi to ni Jesus after mag-walk out ng rich young ruler. Yung rich young ruler, nagtatanong po sa kanya kasi gusto niya magkaroon ng eternal life. Pero malungkot siyang umalis kasi hindi niya mabitawan yung kayamanan niya. Tapos doon sinabi ni Jesus yung it is easier for camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. So nagulat yung mga disciples. Kaya sa verse 25, nagtanong yung mga disciples, who then can be saved? Sino ang maliligtas? At doon na sumagot si Jesus sa verse 26. Ito na po yung sinabi niya. With man, this is impossible. Talking about salvation. But with God, all things are possible. Pakinggan niyo po maigi ha. Hindi po sinabi ni Jesus na yung kaligtasan ay magiging mahirap. Ang sabi niya po, it is impossible. Imposible. Kanino? Sa atin. It is impossible. For man. Yung salvation, imposible. Because we cannot achieve it. We cannot earn it. You can never save yourself. Only God can. Yun po ang context ng verse na yan. Kung hindi po nag-intervene ng Diyos, we are doomed to hell. Lahat po tayo, every single person on earth. Pero alam niyo po, yung impossibility na yon, kasi imposible talaga na ma-earn, ma-achieve natin yung kaligtasan kasi regalo nga yan. Yung impossibility na yon, nagiging doorway yan sa grace. Kasi the moment na na-realize mo na you cannot do it, you are finally positioned to receive what God alone can do. Diyos lamang po ang makakapagligtas sa atin. Diyos lang ang makakagawa nun na iligtas ka mula sa kabayaran ng iyong kasalanan, which is kamatayan. Again, ika-clarify ko lang po, yung kayamanan or yung pera itself, hindi po yan masama. Pero kapag dyan ka na nagre-rely, dyan ka na nagtitiwala, it becomes an idol. Yung sa verse na sinabi doon na with God, all things are possible. Yung ibig sabihin ng all things, hindi po ibig sabihin yan na lahat ng gusto mo, ibibigay na ng Diyos. Maging bilyonaryo ka ngayong taon, makuha mo yung dream car mo, dream house mo. Kung will ng Panginoon yan, ibibigay yan ng Diyos. Pero lagi po nating alamin yung context ng mga verse na ina-apply natin sa sarili natin. Dahil yung with God, all things are possible na verse po, ang ibig sabihin po niyan, God can do what no human system or religion or good works can do. Ano po yun? Save a soul. Remember, the God of the Bible is not a genie in a bottle na mag-wish ka lang, Lord, sabi mo dito sa verse, all things are possible. So, kailangan maging bilyonaryo ko ngayon, makuha ko yung dream car ko, dream house ko, etc. Well, if that's the will of God, ibibigay niya po yan, no? But again, binigay na ni Lord yung greatest gift na pwede nating matanggap, which is yung eternal life. Kasama siya. At walang pera ang makakatumbas doon. Kaya ano pang gagawin natin? Tinapos at binayaran na po ng Panginoong Jesus sa cross. It is finished. Tetelestai. Binigay niya na po yung pinaka-greatest gift, yung bagay na walang pera ang makakabili, which is eternal life in His presence. Amen?